Sinibak ng manager ang mahirap na single father, ngunit hindi niya alam na siya ang pinakamahalagang tao sa kumpanya at natuklasan niya yon sa pinakamasakit na paraan. Nagising si Rafael bago pa tumunog ang alarm, gaya ng ginagawa niya araw-araw mula nang mamatay ang kanyang asawa at kinailangan niyang matutong maging ama at ina ng sabay. Simple ang kanilang bahay, masyadong maliit para sa mga pangarap na patuloy pa rin niyang pinanghahawakan, ngunit maayos at inaalaga ang mabuti. Binuksan niya ang refrigerator, sinuri ang kakaunting pagkain na bili niya sa sale noong nakaraang araw, at maingat na inihanda ang almusal ni Mateo. Sinusukat ang bawat detalye na para bang isa itong napakahalagang pagsusulit. Nang lumabas ang bata sa kusina, magulo pa ang buhok at hawak ang laruang kotse na ginawa niya mula sa mga pinaglumaan na piraso ng kahoy. Ngumiti si Rafael at sinabi, "Ngayon ang malaking araw mo, kampiyon, at naroon ako, magtiwala ka." Tumingin si Mateo nang may pag-aalinlangan at nagtanong, "Talaga bang nangangako kang hindi ka mahuhuli ulit?" Huminga ng malalim si Rafael bago sumagot, "Ipinapangako ko na darating ako bago ang turn mo, kahit kailangan ko pang tumakbo palabas ng trabaho." Mahigpit na niyakap ng bata ang kanyang ama, at sa simpleng yakap na yon ay naroon ang tiwalang pasan ni Rafael bilang isang malaking responsibilidad. Matapos ihatid si Mateo sa paaralan, nagtungo siya sa kumpanyang gumagawa ng sasakyan kung saan siya nagtatrabaho bilang taga-inspeksyon ng mga piyesa. Kupas na ang kanyang uniforme, at walang ipinahihiwatig ang kanyang maliban sa isang karaniwang posisyon na halos hindi napapansin. Habang tumatawid siya sa pangunahing tarangkahan, narinig niya ang dalawang batang empleyado na nag-uusap tungkol sa presentasyong magaganap sa araw na yon at kung gaano kahalaga na mapabilib ang mga mamumuhunan. Tumingin ang isa kay Rafael at pabulong na sinabi, "Nag-check lang siya ng mga tornilyo, wala siyang alam sa malalaking desisyon." Hindi nila alam na ang lalaking tahimik na naglalakad ay isa sa mga taong lumahok sa mga proyektong nagdala sa kumpanyang iyon sa tagumpay. Hindi nagpakita ng reaksyon si Rafael at nagpatuloy lamang sa paglalakad patungo sa testing area, kung saan ramdam agad ang tensyon. Binati siya ng ilang veteranong empleyado sa pamamagitan ng isang tahimik na tango, na para bang kinikilala nila ang isang katotohanang hindi maaaring sabihin ng malakas. Sa testing room, ang pinakamahalagang prototype ng season ay nakahinto sa gitna, napapalibutan ng mga engineer at technician na abala sa pagtalakay ng mga numero at mga posibleng dahilan ng problema. Si Carla, ang manager, ay pabalik-balik habang may hawak na tablet, malakas na nagsasalita tungkol sa mga deadline at target. Kailangang maging perpekto ang presentasyong ito. Wala tayong pwedeng iwanang pagdududa, paulit-ulit niyang sinasabi, malinaw na ipinapakita na ito ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay upang makuha ang promosyon. Ipinaliwanag ng isa sa mga engineer na may kawalang stabilidad ang suspension kapag dumaraan sa mas matatalim na kurbada, ngunit inaayos na raw nila ang mga electronic parameter. Tahimik na nagmasid si Rafael at agad niyang napansin na hindi elektroniko ang problema kundi estruktural, sanhi ng maling pagkakaayos ng pundasyon ng sistema. Maingat siyang lumapit at nagsabi, "Kung sensor lang ang patuloy ninyong gagalawin, matatakpan niyo ang depekto, pero hindi niyo ito maayos." Agad na humarap si Carla at sumagot, "Rafael, ang usaping ito ay hawak ng engineering. Mag-focus ka sa sarili mong trabaho." Sinubukan niyang magpaliwanag ng may matatag na boses. Maaaring mawalan ng balanse ang sasakyan kung pipilitin itong gamitin ngayon. Nag-cruise ng mga braso si Carla at mariing sinabi, "Tanging mga otorisadong engineer lamang ang maaaring humawak sa prototype na ito. Hindi tayo mag-improvise ngayong araw." Habang lalo pang tumitindi ang tensyon, nag-vibrate ang cellphone ni Rafael sa kanyang bulsa. Lumayo siya ng ilang hakbang at binasa ang mensahe ni Mateo, "Tatay, nakita mo na ba ulit ang kotse ko? Ako ang unang sasali sa karera ngayon. Huwag mong kalilimutan." Mabilis siyang nag-reply, "Hindi ko makakalimutan. Binibilang ko na ang mga oras." Ibinalik niya ang cellphone sa bulsa at muling pinanood ang paghahanda ng sasakyan para sa panibagong test. Inayos ng team ang mga setting at dinala ang prototype sa internal test track ng kumpanya. Mahigpit ang ekspresyon ni Carla habang pinapanood ang lahat, iniisip na ang presentasyon sa harap ng mga mamumuhunan at patuloy na sinasabi sa telepono na kontrolado ang sitwasyon. Mabilis na umarangkada ang sasakyan sa tuwid na bahagi ng track, ngunit pagpasok nito sa unang matalim na kurbada, nagkaroon ito ng hindi inaasahang pag-uga na pumilit sa test driver na biglang magbawas ng bilis. Bumalot ang mabigat na katahimikan, kasunod ang mga kinakabahang komento. Lumapit si Carla at mahigpit na nagtanong, "Ano na naman ang nangyari?" Ipinaliwanag ng engineer na walang ipinapakitang error ang sensor readings, ngunit nananatili pa rin ang pakiramdam ng kawalang stabilidad.
Humakbang si Rafael at mariing sinabi, kung patuloy ninyong aasa sa mabababaw na adjustments, mas malala ang maaaring mangyari sa susunod na kurbada. Naiirita nang sumagot si Carla, alam namin ang ginagawa namin. Hindi namin kailangan ng mga hula. Pinigilan ni Rafael ang sarili na makipagtalo, naaalala ang pangakong binitiwan niya sa anak at ang oras na mabilis na lumilipas. Ilang minuto ang lumipas, nagpasya silang magsagawa muli ng test, sa pagkakataong ito ay mas mataas ang bilis upang gayahin ang aktual na presentasyon. Nakaramdam si Rafael ng matinding kaba nang makita ang sasakyan na pumasok sa kurbada ng mas agresibo. Mapanganib na tumagilid ang prototype at halos mawala ng kontrol, dahilan upang mapuwersa ang driver na biglang magpreno. Dali-daling lumapit ang mga teknisyan sa sasakyan, at tuluyang nabalot ng tensyon ang buong lugar. Halatang nabigla si Carla nang malakas niyang itanong, paano ito nangyari? Walang agad na nakasagot. Hindi lamang nanatili ang depekto, kundi tila lalo pa itong lumalala. Nanatiling tahimik si Rafael sa loob ng ilang segundo, pinagmamasdan ang nag-aalalang mukha ng lahat at dinadala ang bigat ng katotohanang alam na alam niya kung saan nagmumula ang problema. Kasabay nito, tumingin siya sa kanyang relo at napansin na mabilis nang lumilipas ang oras. Papalapit na ang presentasyon, lalong nagiging hindi matatag ang sasakyan, at ang tensyon sa kumpanya ay unti-unting nagiging desperasyon. Habang ang pangako niya kay Mateo ay patuloy na umaalingaw sa kanyang isipan bilang isang bagay na hindi na niya maaaring suwayin muli. Lalo lamang lumala ang desperasyon sa mga sumunod na minuto. Patuloy na ina-alter ng team ang mga sensor at na-recalibrate ang mga electronic command habang ang oras ay tila kumakawala sa kanilang mga kamay. Muling sumakay ang test driver sa prototype, tumanggap ng pahintulot at umarangkada para sa panibagong pagtatangka. Sa ikalawang matalim na kurbada, muli na namang tumagilid ng hindi normal ang sasakyan, at sa pagkakataong ito ay bahagyang lumihis ang likurang bahagi bago na ibalik sa tamang direksyon sa pamamagitan ng matinding pagsisikap. Napahawak sa ulo ang ilang teknisyan, at si Carla, habang dikit pa ang telepono sa kanyang tainga, ay nakatanggap ng kumpirmasyon na dumarating na ang mga mamumuhunan sa reception area. Ibaba niya ang tawag at mariing sinabi, hindi tayo pwedeng pumalpak ngayon. Ayusin niyo ito agad. Sumagot ang isa sa mga engineer na ginagawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit ang aktual na pag-ugali ng sasakyan ay hindi tumutugma sa datos na lumalabas sa sistema. Si Rafael ay nakamasid sa lahat mula sa ilang metro ang layo, at ramdam niyang ang pagkakamaling iyon ay maaaring mauwi sa mas malalang problema kung ipagpapatuloy nila ang ginagawa nila. Lumakad siya ng 2 hakbang pasulong at matatag na sinabi, ang problema ay wala sa datos, kundi sa pundasyon ng suspension. May hindi pagkakapantay sa pagkakaayos na hindi nahuhuli ng mga sensor. Mahinang sumagot ang isa sa mga teknisyan, pinipilit pa rin niya ang teoryang iyan. Lumingon si Carla sa kanya at sinabi, Rafael, nasabihan ka ng huwag makialam. Hindi inalis ni Rafael ang tingin sa sasakyan at sumagot, kung ilalabas ninyo ang prototype na ito sa pangunahing track ng ganito ang istruktura, mas malaki pa sa isang presentasyon ang mawawala sa inyo. Bumalot ang isang nakakailang nakatahimikan, ngunit walang sinumang gumawa ng desisyon. Nang lumabas ang driver mula sa sasakyan at kumpirmahing lalo pang lumalala ang kawalang tatag nito, tuluyan nang nagkaroon ng matinding pag-aalala. Sinabi ng isang inhinyero na wala ng sapat na oras para sa kumpletong pagbabaklas at kailangan nilang umasa sa kasalukuyang pagkakaayos. Huminga ng malalim si Rafael, tumingin sa kanyang relo, at naisip si Mateo na naghihintay sa kanya. Gayunman, napagpasyahan niyang hindi siya maaaring manatiling walang ginagawa. Nang hindi na muling humihingi ng pahintulot, lumapit siya sa prototype, binuksan ang ibabang kompartimento, at nagsimulang baklasin ang mga bahagi ng suspension sa mabilis at siguradong mga galaw. Sinubukan siyang pigilan ng isa sa mga teknisyan at sinabing, hindi mo pwedeng gawin iyan ng walang pag-apruba. Hindi itinaas ni Rafael ang ulo habang sumasagot, alinman sa hayaan niyo akong subukan, o kayo ang magpapaliwanag sa mga mamumuhunan kung bakit hindi makaliko ang sasakyan. Binalot ng mabigat na katahimikan ang paggawaan habang siya ay nagtatrabaho. Ang tunog lamang ng mga kagamitan ang maririnig, at bawat bahaging inaalis niya ay tila sumusunod sa malinaw na lohikang hindi naisip ng iba. Unti-unting napansin ng ilang empleyado na hindi basta nangangapa si Rafael, alam niya ng eksakto kung ano ang kanyang ginagawa. Mahinang bulong ng isang veterano, mas kilala niya ang sasakyang ito kaysa sa kahit sino rito. Inayos ni Rafael ang pagkakakabit ng base, muling ipinuwesto ang isang piyesa ng eksaktong-eksakto, at pinatatag ang structural alignment ng may sukdulang katumpakan. Nang maisara niya ang kompartimento, pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa uniforme at sinabi, subukan niyo ulit. Sumakay ang driver sa sasakyan, maingat na umarangkada, at dinala ang prototype sa truck.
Sa unang liko, nanatiling matatag ang sasakyan. Sa ikalawa, tumugon ito ng may kumpiyansa. Sa ikatlo, ligtas itong nakaliko ng walang anumang mapanganib na pagtagilid. Ang tensyon ay unti-unting napalitan ng ginhawa at nagpalitan ng nagtatakang tingin ang ilang teknisyan. Malakas na sabi ng isa sa kanila, perpektong gumana. Nanatiling tahimik si Rafael, pinagmamasdan lamang ang resulta na para bang karaniwang bahagi lang iyon ng kanyang trabaho. Sa sandaling iyon, muling pumasok si Carla sa testing area matapos tapusin ang isa pang tawag. Nakita niya si Rafael sa tabi ng prototype at napansin niyang nabaklas ang bahagi ng sistema. Agad tumigas ang kanyang mukha. Sino ang nagbigay ng pahintulot dito? Tanong niya habang itinataas ang boses. Ipinaliwanag ng isa sa mga empleyado na natukoy ni Rafael ang problema at naayos ito bago pa lumala ang sitwasyon. Nagkrus ng mga braso si Carla at sinabi, hindi mahalaga ang resulta. Sinuway niya ang direktang utos. Kalmadong sinubukan ni Rafael na magpaliwanag, kung hindi ko ginalaw iyon, hindi magiging handa ang sasakyan para sa pangunahing track. Mabilis siyang pinutol ni Carla, lumampas ka sa iyong hangganan at isinugal mo ang reputasyon ng kumpanya. Sinubukan ng ilang empleyado na ipaliwanag na mas maayos nang gumagana ang prototype kaysa dati, ngunit nanatiling matigas si Carla at sinabi, mas mahalaga ang disiplina kaysa talento, at pinili mong baliwalain iyan ngayon. Naramdaman ni Rafael ang bigat ng mga salitang iyon, ngunit hindi siya sumagot ng may galit. Tahimik lamang niyang sinabi, ginawa ko ang kailangang gawin upang maiwasan ang mas malaking pagkakamali. Dahil nangangamba si Carla na ang anumang pag-uurong sa harap ng buong team ay maituring na kahinaan, ginawa niya ang desisyong pinaniniwalaan niyang kailangan upang mapanatili ang kanyang otoridad. Simula sa sandaling ito, tanggal ka na, anunsyo niya sa harap ng lahat. Isang nakakailang nakatahimikan ang bumalot sa buong pagawaan. Ang ilan ay yumuko at tumingin sa sahig, ang iba naman ay tumitig kay Carla nang hindi makapaniwala, ngunit walang nangahas na hayagang salungatin siya. Isinara ni Rafael ang kanyang toolbox, tinanggal ang kanyang A-badge mula sa uniforme, at maingat itong itinago. Muli niyang tiningnan ang prototype na ngayon ay gumagana ng walang anumang aberya, pagkatapos ay tumingin sa kanyang relo, naalalang kailangan pa niyang makarating sa paaralan ni Mateo. Nang hindi itinataas ang boses, sinabi lamang niya, sana ay maging matagumpay ang presentasyon. Malamig na sumagot si Carla, magpapatuloy ang kumpanya ng walang kawalan ng disiplina. Naglakad si Rafael patungo sa locker room, kinuha ang kakaunti niyang mga gamit, at tinahak ang pangunahing pasilyo ng kumpanya sa ilalim ng mga tinging halo ng paghanga at awa. Nanatili si Carla sa testing area, kumbinsidong ang kanyang matatag na paninindigan ay magpapakita ng liderato sa harap ng mga direktor at mamumuhunan. Naniniwala siyang ang desisyong iyon ang magpapatunay na kaya niyang panatilihin ang ganap na kontrol sa kanyang koponan at maglalapit sa kanya sa promosyon na matagal na niyang inaasam. Lumabas si Rafael sa pangunahing gate ng kumpanya nang hindi lumilingon. At sa sandaling mawala siya sa paningin ng lahat, ang katahimikan sa testing area ay nagbago mula sa pagkailang tungo sa matinding pag-aalala. Patuloy na tumatakbo ng matatag ang prototype, isang bagay na ilang araw nang hindi nangyayari, at alam ng lahat na posible lamang iyon dahil sinuway niya ang direktang utos ng manager. Noon ay lumapit kay Carla ang isang veteranong empleyado na nasaksihan ang paglago ng kumpanya mula pa sa mga unang modelo at matatag na sinabi, alam mo ba kung sino ang pinauwi mo? Nanatiling tuwid ang tindig ni Carla habang sumasagot, ang alam ko, pinaalis ko ang isang taong sumuway sa direktang utos. Umiling ang lalaki at sinabi, tinanggal mo ang taong responsable sa structural project na naging pundasyon ng mga sasakyang nagbigay sa kumpanyang ito ng pinakamalaking kita. Nagsalubong ang mga kilay ni Carla at agad siyang sumagot, hindi nito binabago ang katotohanang nilabag niya ang protocol. Hindi itinaas ng veterano ang kanyang boses, ngunit nanatili siyang matatag habang nagpapaliwanag, si Rafael ay hindi lamang isang inspektor ng mga piyesa. Siya ang inhinyerong nagdisenyo ng pundasyon ng mga modelong nagligtas sa kumpanyang ito mula sa pagkalugi ilang taon na ang nakalipas. Lumapit ang ilan sa mga matatagal ng empleyado at tahimik na pinatunayan ang sinabi sa pamamagitan ng kanilang seryosong mga tingin. Sinikap ni Carla na panatilihin ang kanyang composure at sumagot, kung ganoon ang kanyang naging ambag, mas lalo sana siyang sumunod sa mga patakaran. Idinagdag ng veterano, kusang binitawan ni Rafael ang posisyon sa pamumuno matapos mamatay ang kanyang asawa. Humiling siya ng mas simpleng tungkulin upang mapalaki ang kanyang anak ng mag-isa. Hindi siya kailanman naghangad ng pagkilala o mataas na posisyon, ngunit nanatili siyang pinakamahalagang isipan sa departamentong ito. Sa loob ng ilang segundo, nanatiling tahimik si Carla habang nakatingin sa prototype na ngayon ay gumagana ng may ganap na katumpakan.
Ang sasakyang muntik ng maging dahilan ng kabiguan ay handa na para sa presentasyon dahil sa lalaking kararating lamang niyang tanggalin sa harap ng lahat. Gayunpaman, tumanggi pa rin siyang tanggapin na maaaring nagkamali siya. Hindi maaaring umasa ang kumpanya sa isang taong kumikilos ng mag-isa, pahayag niya, pilit pinatitibay ang kanyang pasya. Sumagot ang isa sa mga teknisyan, kung sa hierarchy lang tayo umasa ngayon, lumihis na sana ang sasakyan sa track. Nanatili sa hangin ang mga salitang iyon na tila isang bigat na imposibleng baliwalain. Samantala, mabilis na nakarating sa pamunuan ang balita tungkol sa nangyari. Nang hapon ding iyon, ipinatawag si Carla sa isang agarang pagpupulong. Pagpasok niya sa silid, agad niyang napansin na ang kapaligiran ay hindi para purihin ang ipinakita niyang katatagan, kundi puno ng pag-aalala. Walang paligoy-ligoy na sinabi ng isa sa mga direktor, nakatanggap kami ng impormasyon na ang inspektor na iyong tinanggal ang siyang responsable sa mga proyektong nagpapanatili sa ating kasalukuyang mga kontrata. Sinubukan ni Carla na ipagtanggol ang sarili sa pagsasabing, nilabag niya ang direktang mga utos at nakialam sa isang kritikal na proseso. Malamig namang sumagot ang isa pang direktor, nakialam siya dahil iniligtas niya ang prototype na kailangan mong ipresenta ngayon. Ang katahimikang sumunod ay mas mabigat kaysa sa anumang pagtatalo. Sa pagtatapos ng pagpupulong, malinaw na ipinaabot ang desisyon. Suspendido ang iyong promosyon hanggang sa susunod na abiso. Kailangan naming suriin ang epekto ng iyong naging desisyon. Ramdam ni Carla ang suntok na tila pisikal. Ilang buwan siyang nagsikap upang makuha ang promosyon, at naniniwala siyang ang pagpapakita ng otoridad sa araw na iyon ang magpapatibay sa kanyang imahe bilang leader. Sa halip, ang kanyang posisyon ang nalagay sa alanganin. Galit siyang sumagot, sinunod ko lamang ang mga itinakdang protokol. Diretsong tugon ng isa sa mga direktor, ang mga protokol ay umiiral upang protektahan ang kumpanya, hindi upang mapahamak ito. Ngayon, isang mabilis na pahinga. Upang maipagpatuloy naming maihatid ng libre ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon na tulad nito, hinihiling namin na pag-isipan mong mag-like at mag-subscribe sa channel. Isulat ang salitang kikatarungan sa mga komento. Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang kwento. Lumabas si Carla sa silid na bakas ang tensyon sa mukha, at sa bawat hakbang ay lalo lamang tumitindi ang kanyang galit. Sa kanyang isip, si Rafael ang may kasalanan dahil kumilos ito ng walang pahintulot at inilagay siya sa ganoong sitwasyon. Mahina niyang bulong sa sarili, kung sinunod lang niya ang mga utos, hindi sana nangyayari ang lahat ng ito. Ngunit nang muli siyang dumaan sa testing area at makita ang prototype na handa na para sa presentasyon, hindi niya naiwasang maramdaman na mas komplikado ang katotohanan kaysa sa gusto niyang paniwalaan. Samantala, naglalakad si Rafael sa mga kalye patungo sa paaralan habang pinoproseso pa rin ang kanyang pagkakatanggal, ngunit determinado siyang huwag hayaang maramdaman ng kanyang anak ang bigat ng sandaling iyon. Dumating siya ilang minuto bago magsimula ang presentasyon at nakita si Mateo na hawak ang maliit na kotse, halatang kinakabahan. Nang makita siya ng bata, umiti ito ng malaki at tumakbo palapit habang sinasabing, alam kong darating ka. Lumuhod si Rafael upang magpantay sila ng taas at sumagot, sinabi kong pupunta ako at tinutupad ko ang aking mga pangako. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang kamay ng kanyang ama at sinabi, gusto kong makita mo akong manalo ngayon. Ngumiti si Rafael, kahit nananatili ang kawalan ng katiyakan tungkol sa susunod na araw, at sinabi, anuman ang maging resulta, ipinagmamalaki na kita. Sa munting karera sa paaralan, pumalakpak si Rafael, nagbigay ng lakas ng loob, at pinahintulutan ang sarili na sa loob ng ilang minuto ay makalimutan ang nangyari sa kumpanya. Nang tumawid si Mateo sa finish line, agad itong tumingin sa kanyang ama upang humingi ng pagsang-ayon at tumanggap ng isang tango na higit pa sa anumang tropeo. Sa simpleng sandaling iyon, natagpuan ni Rafael ang isang ginhawang hindi kayang agawin ng kanyang pagkakatanggal sa trabaho. Halos hindi nakatulog si Carla buong gabi. Paulit-ulit na binabalikan sa isip ang bawat salitang sinabi noong nakaraang araw at sinusubukang makahanap ng paliwanag na maaari pa ring magligtas sa kanya sa harap ng pamunuan. Kinabukasan, pagdating niya sa kumpanya, muli siyang ipinatawag sa isang pagpupulong. Mas malamig pa ang kapaligiran kaysa noong nakaraang hapon. Walang paligoy-ligoy na nagsimula ang isa sa mga direktor. Matapos naming suriin ang nangyari, nagpasya kaming maglagay ng formal na babala sa iyong record. Agad naramdaman ni Carla ang bigat ng balita at sinubukang ipagtanggol ang sarili sa pagsasabing, kumilos ako upang protektahan ang hierarchy at ang imahe ng kumpanya. Diretsong tugon ang natanggap niya, isinugal mo ang mahahalagang kontrata nang tanggalin mo ang profesional na nagsiguro sa katatagan ng prototype. Dagdag pa ng isa pang direktor, kung hindi babalik si Rafael at hindi mapanatili ng koponan ang kasalukuyang antas ng pagganap, pananagutin ka sa malalaking pagkalugi.
Umalinggaw ang salitang pananagutin na parang isang konkretong banta. Sinubukan ni Carla na manatiling matatag, ngunit wala na ang dating kumpiyansa sa kanyang tinig. Ibig ba ninyong sabihin na nakasalalay sa kanya ang pananatili ko rito? Tanong niya. Maikli at malinaw ang sagot, ang sinasabi namin ay padalos-dalos ang iyong desisyon at inaasahan namin ang agarang solusyon. Paglabas niya sa silid, sa unang pagkakataon ay tunay siyang natakot na mawala ang posisyong matagal niyang pinaghirapan. Suspendido na ang kanyang promosyon, kinuwestiyon ang kanyang otoridad, at ngayon ang kanyang pananatili sa kumpanya ay nakasalalay sa pagbabalik ng lalaking hayagan niyang pinahiya sa harap ng lahat. Wala nang ibang mapagpipilian, nagpasya si Carla na hanapin si Rafael. Natuklasan niya ang simpleng address kung saan ito nakatira at nagtungo roon pa ring umaga. Pagparada niya sa harap ng maliit at payak na bahay, napansin niya ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng buhay ni Rafael at ng mundong korporatibo na kanyang nakasanayan. Kumatok siya sa pinto ng may pag-aalinlangan. Binuksan iyon ni Rafael at tahimik siyang tiningnan sa loob ng ilang segundo. Si Carla ang unang nagsalita. Kailangan nating pag-usapan ang nangyari kahapon. Kalmadong sumagot si Rafael, inaasahan kong maaaring mangyari ito. Huminga ng malalim si Carla at sinabi, kailangan ka ng kumpanya at kailangan kong itama ang nangyari. Hindi siya agad pinapasok ni Rafael, ngunit hindi rin niya isinara ang pinto. Nagpatuloy si Carla, nilinaw ng pamunuan na ang pag-alis mo ay naglagay sa mahahalagang kontrata sa panganib at ako ang pinapanagot nila. Napansin ni Rafael na mas binibigyang diin niya ang mga kahihinatnan para sa sarili nito, kaya direkta niyang tinanong, pumunta ka ba rito dahil napagtanto mong nagkamali ka o dahil natatakot kang mawala ang posisyon mo? Masyadong tuwiran ang tanong upang baliwalain. Sinubukan ni Carla na sumagot ng mahinahon. Inaamin kong napakahalaga ng iyong karanasan at napadalos-dalos ang pagtanggal sa iyo. Hindi inalis ni Rafael ang tingin sa kanya at malamig na sinabi, hindi pa rin yan ang sagot sa tanong ko. Nahirapan si Carla na panatilihin ang isang pananalitang naghahalo ng pangangailangang propesyonal at nasaktang pagmamataas. Maaari kong ibalik sa iyo ang dati mong posisyon, taasan ang sweldo mo, at bigyan ka ng ganap na kalayaan, sabi niya, sinusubukang mabawi ang kahit kaunting kontrol. Bahagyang umiling si Rafael at sumagot, patuloy ka pa ring nagsasalita tungkol sa mga posisyon at sweldo na parabang iyon ang makapagtatama sa nangyari. Pagkatapos ay idinagdag niya, kahapon, tinanggal mo ako sa harap ng lahat na parabang isa akong bagay na madaling itapon. Ngayon, kailangan mo ako dahil ikaw ang nasa ilalim ng matinding pressure. Tumugon si Carla, sinusubukan kong itama ang sitwasyon. Kaagad siyang sinagot ni Rafael, sinusubukan mong iligtas ang sarili mong sitwasyon. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mas mabigat kaysa sa anumang pagtatalo sa kumpanya. Huminga ng malalim si Rafael at ipinaliwanag, hindi ako nag-aalala sa nawalang posisyon. Ang inaalala ko ay ang kawalang katiyakang idinulot nito sa tahanan ko. Umaasa sa akin ang anak ko, at kahapon ay umalis ako sa kumpanya nang hindi ko alam kung paano ko babayaran ang mga gastusin sa susunod na buwan. Sinubukan ni Carla na mga tuwiran at sinabi, maaari mong mabawi agad ang lahat. Maaari kang bumalik at makatanggap ng agarang pagkilala. Mahinahon ngunit matatag na sumagot si Rafael, hindi kayang bayaran ng pagkilala ang insecurity na nilikha mo sa loob lamang ng isang araw. Nagpatuloy si Carla. Handa ang pamunuan na gawing opisyal ang iyong posisyon at garantiyahan ang iyong katatagan. Nagkrus ng mga braso si Rafael at sinabi, para sa akin, ang tunay na katatagan ay ang katiyakang hindi na ako muling itatapon kapag naging kapaki-pakinabang iyon para sa isang taong gustong protektahan ang sariling imahe. Napagtanto ni Carla na sa bawat salitang binibitawan niya, unti-unting nawawasak ang tangkanyang gawing simpleng negosasyon ang kanilang pag-uusap. Sa unang pagkakataon mula nang maging manager siya, naramdaman niyang wala siyang kontrol sa usapan. Sinubukan niyang maging mas personal ang tono. Inaamin ko na nagkamali ako nang kumilos ako nang hindi ko alam ang pinagdaraanan mo. Agad na sumagot si Rafael, hindi mo kailangang malaman ang kwento ko para tratuhin ako ng may respeto. Direktang tumama sa kanya ang mga salitang iyon. Nagpatuloy si Rafael, palagi kong ginampanan ang aking mga responsibilidad, ngunit kahapon ay tinrato mo akong parabang wala akong halaga. Nanahimik si Carla sa loob ng ilang segundo bago nagtanong, kung ganoon, ano ang gusto mo? Malinaw ang sagot ni Rafael. Gusto ko ng panahon para mag-isip dahil anumang desisyong gagawin ko ay makaapekto sa anak ko, hindi lamang sa karera ko. Sinubukan siyang madaliin ni Carla sa pagsasabing kailangan ng kumpanya ng agarang sagot. Naghihintay ang mga mamumuhunan ng pinal na desisyon, sabi niya. Sumagot si Rafael, naghintay rin ang anak ko kahapon at pinili kong unahin ang pagiging kasama niya. Pagkatapos ay idinagdag niya, hindi ako gagawa ng desisyon dahil lamang sa kagyat na sitwasyong ikaw mismo ang lumikha.
Nang marinig iyon, naramdaman ni Carla na tuluyan nang nawawala sa kanyang mga kamay ang kontrol. Hindi siya nakatanggap ng tuwirang pagtanggi, ngunit wala rin siyang katiyakang babalik si Rafael. Tinapos ni Rafael ang pag-uusap sa pagsasabing, makikipag-ugnayan ako kapag may pasya na ako. Naunawaan ni Carla na wala nang anumang argumento na makapipilit sa kanya na magdesisyon sa mismong sandaling iyon. Bumalik siya sa sasakyan dala ang pakiramdam na, sa unang pagkakataon, ang kanyang karera ay ganap nang nakasalalay sa desisyon ng isang taong minamaliit niya noon. Habang nagmamaneho pabalik sa kumpanya, isang simple, ngunit nakakabagabag na kaisipan ang paulit-ulit na umikot sa kanyang isip. Ang kanyang profesional na kinabukasan ay nasa mga kamay na ngayon ng lalaking hayagan niyang pinahiya, at walang anumang katiyakang pipiliin nitong tulungan siya. Bumalik si Carla sa kumpanya na may pakiramdam na ang bawat hakbang niya ay mas malakas ang tunog kaysa nararapat. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang makita ang mga praktikal na epekto ng pagkawala ni Rafael, mga epekto na hindi kayang itago ng anumang talumpati tungkol sa hierarchy. Ang prototype, na gumana ng perpekto matapos ang adjustment na ginawa niya, ay nagsimulang magpakita ng maliliit na inconsistency sa mahahabang test. Hindi kasing lala ng dati, ngunit sapat upang magdulot ng pag-aalinlangan sa buong team. Ang mga mamumuhunan, na noong una ay nagpakita ng interes, ay nagsimulang magtanong tungkol sa katatagan ng proyekto. Sa isang pulong, isa sa kanila ang nagsabi, kailangan namin ng konkretong teknikal na garantiya bago kami formal na pumasok sa anumang kontrata. Malinaw na ipinakita ng pahayag na yon na nabawasan na ang kanilang tiwala. Sa conference room, sinubukan ni Carla na panatilihin ang kanyang composure at sinabi, patuloy na nagtatrabaho ang team upang mapagtibay ang lahat ng adjustments. Sumagot ang isa sa mga direktor na wala sa team ang profesional na may ganap na pag-unawa sa estruktura ng proyektong ito. Ramdam ni Carla ang patutsada bilang isang direktang pag-atake at agad siyang sumagot, hindi maaaring umasa ang kumpanya sa iisang tao lamang. Matatag ang naging tugon, ang pagdepende ay hindi kapareho ng pagkilala sa tunay na kakayahan. Sa bawat pulong ay lalong tumitindi ang tensyon at sinimulan ng pamunuan na ituring ang sitwasyon bilang isang estratehikong krisis. Ilang araw ang lumipas, muling ipinatawag si Carla. Sa pagkakataong ito, pinal na ang tono. Opisyal ng kanselado ang iyong promosyon, direktang sinabi ng isa sa mga direktor habang nakatingin sa kanya. At kapag tuluyan nang naging matatag ang proyekto, aalisin ka sa posisyon bilang manager. Nanahimik si Carla sa loob ng ilang segundo, sinusubukang tanggapin ang balita. Bago sumagot ng nanginginig ang boses, sinunod ko lamang ang mga patakaran ng kumpanya. Agad siyang sinagot ng isa sa mga direktor, ginamit mo ang mga patakaran upang protektahan ang iyong posisyon, hindi ang proyekto. Masyadong tuwiran ang pahayag upang baliwalain. Paglabas niya sa pulong, hindi na niya napanatili ang matatag na anyong matagal niyang pinanghawakan. Nagkulong siya sa kanyang opisina, ibinagsak ang folder sa mesa, at umiyak sa galit, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pagkadismaya nang makita niyang unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay ang promosyon. Mahina niyang bulong sa sarili, nangyayari ito dahil sa kanya. Sa kanyang isip, si Rafael ang may kasalanan sa lahat, dahil kumilos ito ng walang pahintulot, dahil tumanggi itong bumalik agad, at dahil inilagay nito sa panganib ang kanyang karera. Matigas niyang tinanggihang tanggapin na ang sarili niyang desisyon ang nagsimula ng lahat. Samantala, sa simpleng bahay kung saan sila nakatira, nakaupo si Rafael sa mesa kasama si Mateo. Ginagawa ng bata ang kanyang takdang aralin habang inaayos ng ama ang ilang bayarin. Napansin ni Mateo ang pag-aalalang makikita sa mukha ng kanyang ama at nagtanong, babalik ka ba sa kumpanya? Huminga ng malalim si Rafael bago sumagot, hindi pa ako nakapagpapasya. Pagkatapos ay sinabi ng bata ang mga salitang nagbigay sa kanya ng mas malalim na pagninilay kaysa sa anumang corporate meeting. Ayaw ko kapag nalulungkot ka dahil sa trabaho, pero gusto ko kapag nag-aayos ka ng mga bagay at kailangan ka ng lahat. Bahagyang umiti si Rafael at nagtanong, sa palagay mo, dapat ba akong bumalik? Tapat na sumagot si Mateo sa simpleng paraan ng isang bata, sa tingin ko, dapat mong piliin ang bagay na ipinagmamalaki mo, hindi ang bagay na nagpapahintulot sa iba na kontrolin ka. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa isip ni Rafael buong magdamag. Napagtanto niya na ang kanyang desisyon ay hindi maaaring idikta ng paghihiganti o sama ng loob. Kailangan itong maging isang malinaw at sinadyang pagpili tungkol sa nais niyang buuin mula sa puntong iyon. Kinaumagahan, tumawag siya sa kumpanya at humiling ng pagpupulong sa lupon ng mga direktor. Pagpasok niya sa silid, sinalubong siya ng mga direktor na halatang puno ng pag-asa. Isa sa kanila ang nagsabi, umaasa kaming pinag-isipan mong muli ang iyong pasya. Kalmadong sumagot si Rafael, handa akong bumalik, ngunit sa malinaw na mga kondisyon. Bahagyang yumuko pasulong ang lahat, nakatuon ang buong atensyon sa kanya.
Magkakaroon ako ng ganap na otonomiya sa lahat ng teknikal na desisyong may kaugnayan sa proyektong ito, matatag niyang sinabi. At hindi ako tatanggap ng panghihimasok na nakabatay lamang sa posisyon sa organisasyon. Nagtanong ang isa sa mga direktor, at ano naman ang iyong magiging posisyon? Sumagot si Rafael, ang aking posisyon ay dapat tumugma sa bigat ng aking responsibilidad, ngunit mananatiling pangunahing prioridad ko ang aking anak. Idinagdag pa niya, kung nais ng kumpanya ng katatagan, kailangan nitong tanggapin na hindi ko isasakripisyo ang aking personal na buhay upang protektahan ang imahe ni Numan. Pagkaraan ng ilang segundong katahimikan, sinabi ng isa sa mga direktor, tinatanggap namin ang iyong mga kondisyon. Agad na ginawa ang pasya nang hindi na kailangan ng mahabang deliberasyon. Ipinahayag sa buong koponan ang pagbabalik ni Rafael sa mismong araw din iyon. Ang mga empleyadong nakasaksi sa kanyang pag-alis ay halatang nakahinga ng maluwag. Si Carla ay hiwalay na pinadalhan ng balita. Pumasok ang isang direktor sa kanyang opisina at diretsahang sinabi, muling hahawak si Rafael sa teknikal na pamumuno ng proyekto. Ililipat ka sa isang administratibong tungkulin na walang kapangyarihang magpasya. Para kay Carla, tila gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Sinubukan niyang mangatwiran, kaya ko pa ring pamunuan ang koponan. Dumating agad ang tugon, kailangan ng koponan ang isang taong may teknikal na otoridad at tiwala ng lahat. Nang muling maglakad si Rafael sa pangunahing pasilyo ng kumpanya, tila nagbago ang buong kapaligiran. Wala siyang ipinakitang labis na saya o sama ng loob, tanging matinding konsentrasyon lamang. Mula sa malayo, pinanood ni Carla habang nagtipon ang koponan sa paligid niya upang talakayin ang mga susunod na pag-aayos. Sa unang pagkakataon, hindi na siya ang nasa sentro ng mga desisyon. Ang promosyon na matagal niyang pinapangarap ay tuluyan nang nawala sa kanyang abot, at ang posisyong dati niyang hawak ay naibigay mismo sa lalaking sinubukan niyang maliitin. Habang nakaupo sa kanyang bagong opisina, malayo sa mga operasyon, mapait na napagtanto ni Carla na ang kanyang labis na ambisyon ang dahilan kung bakit nawala sa kanya ang mismong bagay na pinakanais niyang makamit. Sa sumunod na linggo, isinagawa ng kumpanya ang opisyal na presentasyon ng bagong prototype sa harap ng mga mamumuhunang ilang araw na ang nakalipas ay nag-aalinlangan. Sa pagkakataong ito, iba na ang atmosfera. Maayos na nagkakaisa ang buong koponan, ang mga teknikal na ulat ay masusing nirepaso, at bawat detalye ng sasakyan ay may tahimik na tatak ni Rafael. Kalmado niyang binantayan ang mga huling pagsasaayos, personal na sinusuri ang bawat kritikal na bahagi bago ang demonstrasyon. Lumapit sa kanya ang isa sa mga direktor at magalang na sinabi, nagtitiwala kami na ngayon ay magiging maayos ang lahat. Tahimik ngunit matatag na sumagot si Rafael, ngayon, ipapakita ng sasakyan kung ano talaga ang kaya nitong gawin. Pumasok ang prototype sa pangunahing track sa ilalim ng masusing pagmamasid ng mga mamumuhunan. Ang mga unang liko ay naisagawa ng may perpektong katatagan, walang kahit katiting na pag-uga. Unti-unting tumaas ang bilis at, kahit sa pinakamahihirap na manyobra, nanatili ang ganap na kontrol ng sasakyan. Sa pagtatapos ng pagsusuri, nabasag ang katahimikan sa pamamagitan ng marahang palakpakan at positibong mga komento mula sa mga mamumuhunan. Sinabi ng isa sa kanila, narito na ang teknikal na katiyakang inaasahan namin. Idinagdag naman ng isa pa, maaari na tayong magpatuloy sa mga kontrata. Dumating ang formal na kumpirmasyon sa mismong umagang iyon, pinagtibay ang mga kasunduang magtitiyak sa katatagang pinansyal at paglago ng kumpanya sa mga susunod na taon. Sa loob ng kumpanya, mabilis na kumalat ang balita. Muling kinilala si Rafael bilang pangunahing sanggunian ng teknikal na departamento. Ang mga empleyadong dati ay nakikita lamang siya bilang isang inspektor ng mga piyesa, ay ngayoy lumalapit sa kanya para humingi ng payo, at ang kanyang salita ay naging may malaking bigat sa bawat pulong. Komento ng isa sa mga teknisyan, ang kaibahan ngayon ay mayroon na tayong malinaw na direksyon. Hindi nagbago ang ugali ni Rafael. Hindi siya naghanap ng pansin o mararangyang talumpati. Ipinagpatuloy lamang niya ang dati na niyang ginagawa, na may masusing pagtuon sa mga detalye at pananagutan sa bawat desisyon. Ilang araw matapos iyon, unang beses na bumisita si Mateo sa kumpanya mula nang makabalik ang kanyang ama. Dinala siya ni Rafael sa testing area at buong pagmamalaking ipinakita ang prototype na naaprubahan na. Tumingin ang bata sa paligid ng may paghanga at nagsabi, dito pala ninyo inaayos ang mga mahahalagang bagay. Ngumiti si Rafael at sumagot, tinutulungan ko lang na matiyak na gumagana ang mga ito sa tamang paraan. Magiliw na binati ng mga empleyado si Mateo, at ang paggalang nila kay Rafael ay malinaw sa bawat kilos. Nang makita ng isa sa mga direktor ang mag-ama na nag-uusap malapit sa truck, lumapit siya at sinabi kay Mateo, napakahalaga ng iyong ama sa lahat ng ito. Payak na sumagot ang bata, matagal ko na pong alam yon.
Samantala, nanatili si Carla sa kanyang bagong opisina, malayo sa mga estratehikong desisyon. Ang kanyang administratibong tungkulin ay puno ng mga ulat at gawaing burokratiko, malayo sa pamumunong minsan niyang pinangarap na pagtibayin. Araw-araw, kailangan niyang dumaan sa pangunahing pasilyo at makita si Rafael na namumuno sa mga pulong, tinatalakay ang mga teknikal na pag-aayos, at pinakikinggan ng may lubos na atensyon ng buong koponan. Ang bawat pampublikong pagkilalang natatanggap niya ay nagsisilbing tahimik na paalala ng posisyong nawala kay Carla. Sa isang maikling pag-uusap sa isang direktor, sinubukan niyang mabawi ang kaunting impluensya at sinabi, "Maaari pa rin akong mag-ambag sa mas malalaking desisyon." Maikli at diretsong sagot ng direktor, "Ang ambag mo ngayon ay administratibo. Kailangan namin ng katatagan, hindi ng panloob na alitan." Dala-dala ni Carla ang sama ng loob na lalo pang lumalaki sa bawat araw. Para sa kanya, ang promosyon ay tila inagaw sa paraang hindi makatarungan, at ang paglipat sa ibang tungkulin ay isang sobrang parusa. Gayunman, sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang ang kanyang padalos-dalos na desisyon ang naging sanhi ng lahat. Sa mga sandaling nag-isa siya, naaalala niya ang sinabi ni Rafael sa harap ng kanyang bahay, na ang paggalang sa isang tao ay hindi nakasalalay sa kung gaano mo kakilala ang kanyang pinagmulan. Ngunit pinigilan pa rin siya ng kanyang pagmamataas na lubos na tanggapin ang sariling pananagutan. Mula sa malayo, pinagmamasdan niya ang pagkilalang patuloy na natatanggap ni Rafael at pabulong na sinasabi sa sarili, "Ako sana ang nasa posisyong iyon." Si Rafael naman ay nagpatuloy sa kanyang payak na rutina. Maaga siyang dumarating sa kumpanya, umaalis sa itinakdang oras, at inilalaan ang kanyang mga gabi kay Mateo. Isang hapon, habang inaayos ang mga dokumento sa kanyang mesa, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang anak na nagtatanong kung maaari silang gumawa ng bagong laruang kotse sa darating na katapusan ng linggo. Agad siyang sumagot, "Gagawa tayo ng mas mahusay kaysa sa huli." Nang matapos ang kanyang trabaho sa araw na iyon, tahimik siyang naglakad sa pangunahing pasilyo, binabati ang koponan na ngayon ay tinitingala siya bilang likas na pinuno. Sa paglabas niya sa kumpanya, naghihintay si Mateo na nakaupo sa isang bangko malapit sa tarangkahan. Hawak ang isang maliit na laruang kahon ng mga kasangkapan. Nang makita niya ang kanyang ama, masigla siyang tumayo at nagsabi, "Gusto kong matutunan ang ginagawa mo." Ipinatong ni Rafael ang kamay sa balikat ng anak at sumagot, "Gusto kong matutunan mo ang bagay na tunay na magpapasaya sa iyo." Magkasama silang naglakad patungo sa paradahan habang nag-uusap tungkol sa mga simpleng plano para sa katapusan ng linggo. Sa kabilang panig ng bakuran, pinagmamasdan ni Carla ang tagpong iyon mula sa malayo. Wala nang mga palakpakan o mga estratehikong pagpupulong na naghihintay sa kanya, tanging ang malinaw na pagkaunawa na ang kanyang ambisyon ang naging dahilan upang mawala sa kanya ang bagay na pinakanais niyang makamit. Nakita niyang magkatabing naglalakad ang mag-ama, kalmado at walang pagmamadali, habang patuloy na tumatakbo ang kumpanya sa ilalim ng bagong teknikal na pamumuno. Sa unang pagkakataon, naunawaan ni Carla na ang otoridad ay hindi lamang ipinapataw sa pamamagitan ng mga tuntunin, kundi binubuo sa pamamagitan ng paggalang. Ngunit dumating ang pag-unawang iyon ng huli na upang mabago pa ang wakas ng sarili niyang landas. Tinawid ni Rafael ang tarangkahan kasama si Mateo sa kanyang tabi. Tiyak na nabawi niya hindi lamang ang propesyonal na pagkilala, kundi pati na rin ang katatagang kailangan niya upang matupad ang pinakamahalaga niyang pangako. Nanatili si Carla sa kinatatayuan niya, pinagmamasdan ang maaaring naging kapalaran niya, batid na ang kanyang pagbagsak ay hindi dulot ng isang pagkakamali, kundi ng pagpiling unahin ang ambisyon kaysa sa mga tao. Maraming salamat sa pagsubaybay hanggang sa huli. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa iyo na lumalabas ngayon sa iyong screen, ay click mo lamang upang mapanood. Kung nakaantig sa iyo ang kwentong ito, mag-subscribe sa channel at pindutin ang i-button sa mga komento upang mas marami pang tao ang makarinig sa nakaantig na kwentong ito. Kung maaari, ibahagi mo rin ito. Maaaring tila maliit na bagay lamang iyon, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng tagumpay laban sa pagsubok ay pagpapalaganap din ng pag-asa.